XL Cash online lending app. Ipapautang daw ng 4,000 pesos sa first loan and in just 5 minutes lang daw ay pwede ka nang ma-approve dito. Wow! Hi everyone and welcome back to my vlog, and for today's video ay isa na naman pong online lending app ang ating i-review, at ito nga po ay walang iba kundi si XL Cash lending app. Pwede nyo lang itong ma-download kapag kayo ay Android user, kaya sorry po sa mga Apple user. Disclaimer, hindi po ako agent ng kahit anong online lending app. Kung bago pa lang po sa aking channel, ako po ay nag-review ng iba't ibang online lending app para nga po kayo ay makapag-decide if iti-take nyo ba yung kanilang offer, okay ba sa inyo ang kanilang interest at yung kanilang repayment term. Minsan talaga hindi natin maiwasan yung ma-short tayo or bigla ang may emergency. Kaya i-check nyo itong app na ito kung okay ba ito sa inyo. Meron nga siyang 4.8 star rating. Medyo mataas na yun para sa akin kasi yung iba nasa 3 stars lang. Ang pinakamataas kasi na rating is 5 stars. Up to 60,000 daw ang pwede nating mahiram dito. Ito nga yung kanilang maximum amount na pwede nating ma-loan. Enjoy increased credit limits with each loan completed. Dito sa kanilang dashboard, makikita nyo na meron silang offer na 60,000 pesos. Kung bago ka pa lang sa mga online lending app, huwag po kayong maniwala sa mga offer na ganyan. Again, maximum amount po yan na pwede nyong ma-loan kapag ikaw po ay naging kanilang loyal client. So, paano yun? Tandaan ninyo na mag-i-increase lang po yung credit limit ninyo kapag kayo po ay nakapagbayad na. Usually po, ang pinapautang po ng mga lending app ay nasa 500 to 2,000 pesos po. Pag ikaw po ay first-time user. Pero yun nga, mag-i-increase po yan kapag ka nakapagbayad ka na sa kanila. Meron din daw siyang 61 days to 180 days para makapagbayad. Napakahaba na po ng 180 days para mabayaran yung inyong utang. Mamaya titignan natin kung totoo ba ito. At meron din daw siyang 0.05 interest rate per day. Dito naman sa identity verification, picture nyo lamang ang inyong mga ID at automatic na po mag-fill in inyong first name, middle name, and inyong last name. Next, ay kailangan nyo lang picturean ang inyong mukha. Wala pong eyeglass, wala pong face mask. Personal information, ito yung inyong gender, marital status, kung kayo single, married, widowed, loan purpose. Saan nyo ba gagamitin itong hinihiram ninyo? Sa business, medical bills, sa school, o kung saan man. Email address, saving address, at yung inyong detailed address. Count of credit cards, Viber, at ang inyong backup phone number. Optional lang naman yung dalawang yan, kaya kung ako sa inyo, huwag nyo lang lagyan yan dahil medyo personal na po yung Viber account. Occupation, ano ba yung trabaho ninyo? Teacher, janitor, doctor, government employee, janitor, length of employment, ilang taon ka na ba sa trabaho? 2 years, 3 years, 5 years, company name, company address, company contact number, payday, tuwing kailan ba? 15:30, weekly, magkano ba ang inyong sahod? Click submit. Next is kailangan nyo na mag-provide ng pre-emergency contact. Usually, ito yung mga nagiging guarantor mo, kaya siguraduhin mo, kakilala mo sila. Dahil ito nga po yung tatawagan nila kapag ka hindi kayo nakapagbayad. Kailangan nilang ilagay kung ano yung relationship mo sa kanila, contact info, at yung kanilang number. Dito naman tayo sa disbursement. Dito na itapadala yung pera pag ikaw nga ay nag-loan sa kanila. Meron ditong e-wallet and bank, pero mas magandang e-wallet na lang yung gamitin nyo kaysa nga sa bank. Sa e-wallet, meron silang Minds.ph, Gcash, GrabPay, Lazada.ph, and Maya. Lalagay nyo lang ang inyong first name, middle name, and last name. E-wallet account, ilagay nyo lang dyan ng tama. Nga nila ipapadala ang iyong pinaloan. At magantay nga lang tayo ng ilang minuto at malalaman natin kung magkano ba yung ipapaloan nila sa atin. At ayun na nga, meron silang offer na 4,000 pesos at meron naman akong 61 days para bayaran ito. Ako dito ng Feb 7, 2025 at ang first repayment ko daw ay sa Feb 14, 2025. So, ganun lang po kapilas yung
repayment term at kailangan ko daw bayaran yung first term ko ng 1,300 pesos. Hindi ko na-screenshot yung buong details kung totoo nga ba yung 61 days. Pero yun nga, nakita niyo naman na ganoon ka-ikli agad yung repayment nila. Sa 7 days lang, kailangan ko lang bayaran yung 1,300. Itinry ko pa din at under review siya. After 5 minutes nga, ay failed nga po ako. Pero nasa inyo pa rin yan. Kaming reason kung bakit pwede tayo ma-reject sa isang loan. Ganun silang sister company na nakapag-loan tayo doon. Tapos, hindi pa natin natatapos yung loan natin doon. Pwede rin naman bad history credit kung meron kang hindi nabayaran ng loan. Pero i-try mo pa din, if okay sa inyo to, nasa inyo pa din yan. Basta huwag lang kayong take ng loan. Tag-isipan niyo muna, kaya nga think before you click. Kasi baka mamaya, mas lalo lang kayong mahirapan sa mga gantong loan path. So, ayun lang guys. Thank you for watching. And don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye!